Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At maya-maya, natapos na ang kasambahay at sinabi, "Mahal na prinsesa, nakahanda na ang iyong malamig na tubig. Pwede na kayong maglob-lob sa silid paliguan. At ako ay aalis na. Sana ay makapagpahinga kayo ng ayos. At maligayang pagdating pala sa kaharian ng mahal na Empress Ganggang at Emperor Zubaji. Sana sa iyong pananatili dito ay maligayahan ka," sabi ng isang kasambahay. At ito ay mabilis na lumabas ng silid ni Lin. At dahan-dahan sinarado ang pinto ng silid. At naiwan na lang mag-isa si Lin sa loob ng kanyang silid. At ito ay bumalik sa kanyang ulirat. At dahan-dahan naglakad papasok ng silid paliguan. At ito ay dahan-dahan naghubad ng kanyang kasuotan. Tumambad ang magandang katawan ni Lin. Ang kutis nito ay sobrang puti. At ito ay dahan-dahan naglablab sa malamig na tubig. At ilang minuto ang lumipas. Nakaiglip si Lin sa pagkakalublab. At ito ay biglang nanaginip. Sa kanyang panaginip, siya ay nakauwi na sa kanilang palasyo. Sa pag-uwi niya sa kanilang palasyo, nakita niya ang kaharian ng mga lahing elf ay winasak. At ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay nakakalat sa buong palasyo na wala ng mga buhay. At nagmamadali si Lin na pumunta sa silid ng kanyang ama. At ito ay sumisigaw, "Ama, ama, nasaan ka?" At nang makarating na si Lin sa silid ng kanyang ama, ito ay walang dinatnan. At si Lin ay sobrang umiyak. At sinabi, "Ama, nasaan ka?" Ang mga luha ni Lin ay tumutulo sa kanyang mga mata. At si Yui ay biglang niyang naisip. At mabilis ulit itong tumakbo sa direksyon patungo sa silid ni Yui. At sa pagbukas nito ng pinto ng silid ni Yui, nakita niya si Yui ay wala ng buhay. Halos magwala si Lin sa kanyang nakikita. Si Lin ay sumigaw ng malakas habang hawak-hawak ang muka ni Yui. At si Lin ay nagsabi, "Sino ang may gawa ng lahat ng ito? Papatayin ko kayong lahat." "Yui, patawad. Kung wala ako sa iyong tabi." "Yui, gumising ka. Nandito na ako." "Yui, hindi ka maaari mawala." "Yui, gumising ka." "Yui, mahal na mahal kita." At si Lin ay sumigaw ng malakas, "Yui." At maya-maya, si Lin ay biglang nagising sa pagkakaiglip. At ito ay hingal na hingal at biglang tumulo ang luha nito. At si Lin ay labis sa pag-iyak. "Huho, akala ko totoo na. Buti ay isang panaginip lang. Hindi ko kakayanin na may mangyari sa aking ama at kay Yui. Kailangan talaga na makabalik na ako sa aming kaharian. Mukhang may mangyayari hindi maganda sa aming palasyo. Ang masamang panaginip tulad ng aking napanagan ay nagpapahiwatig ng may mangyayari sa aming lahing elf at sa aking mga mahal sa buhay. Sa pagsikat ng araw, ako ay babalik na sa aming kaharian. Kahit hindi ko kasama si Daryl, hindi pwedeng manatili pa ako ng matagal sa mundo ng mga tao. Hindi ko kakayanin na may mangyari na masama sa aking mga kalahi lalo na kila ama at Yui. Patawad Daryl. Kung hindi ko na mahihintay pa na matapos mo ang iyong mga ninanais upang bumalik sa aking kaharian. Sana maunawaan mo ang aking pag-alis nang hindi ka kasama. At alam ko ikaw ay tutupad sa iyong sinabi. Na matapos mo lang ang lahat ng iyong mga nais gawin sa mundo ng mga tao. Ay ikaw ay muling babalik sa aming lugar ng lahing elf at sa aming kaharian. Kaya alam ko magkikita pa tayong muli. At si Lin ay umalis na sa pagkakalublab. At ito ay dahan-dahan nagbihis ng kanyang mga kasuotan.
At siya ay tumungo na sa kama. At si Lin ay nagsabi, kailangan ko na magpahinga. Dahil ang lagusan na aking tatahakin ay isang araw. Ang aking lalakarin bago makarating sa pinakadulo ng lagusan. Na kung saan ang dulo nun ay sa aming nasasakupan sa lugar ng aking lahing elf. Ama, at Yui, hindi na ako makapag-antay na muli kayong makita at may akap. Malapit na ako bumalik sa ating lugar. Sabi ni Lin sa kanyang sarili at ito ay pumikit na at natulog. At samantala sa loob ng imperyo ng Westrington, si Lily ay tumungo na sa kanilang mga kasundaluhan na nagmula sa Assassin Sect. Sa pagdating ni Lily kung nasaan ang mga ito, agad ito nagsalita, kayong lahat, magsig-aiseng kayo, sigaw ni Lily. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect na natutulog na kanyang-kanyang pwesto. Agad-agad itong mga nagsigising. At nagsiyuko kay Lily. Kayo pala mahal na Sect Master Lily. Nang marinig ito ni Lily, siya ay nagsalita at sinabi, ang aking kapatid na si Sect Master Marvin ay nagpapahinga sa loob ng kaharian ni Emperor Daryl sa lugar ng Harden. Kayong apat, tumungo kayo roon upang alalayan ang aking kapatid. At kayo natitira. Hanapin niyo ang inyong mga kasamahan. Dahil babalik na tayo sa ating sekta. Kailangan ang daan-daan kasundaluhan na kasakasama na tumungo rito ay inyong mahanap at magising. At mabilis kayong tumungo sa akin. Dahil may sasabihin ako sa inyo bago tayo umalis sa imperyo ng Westrington. Bilisan niyo na maaari na kayong kumilos. Hanapin niyo na ang inyong mga kasamahan. At kayong apat, puntahan niyo na si Sect Master Marvin. Sabi ni Lily sa malakas na tono. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect, ang mga ito ay agad-agad na nagsalita at nagsabi. Masusunod mahal na Sect Master. At ang mga kasundaluhan ay mabilis na nagsikilos. Ang apat ay nagtungo sa loob ng kaharian ni Daryl at dumiretso kung nasaan ang Harden sa loob ng kaharian ni Daryl at ang ibang mga kasundaluhan. Ay mabilis na tumungo sa kanilang ibang kasamahan. Tuldok. Oo, si Lily ay tinuturing na din na Sect Master ng Assassin Sect. Kaya ang mga kasundaluhan ng Assassin Sect ay tinatawag si Lily na Sect Master. Dahil si Sect Master Marvin ay nagdesisyon na dalawa sila ni Lily na mamuno sa Assassin Sect. At bilang pinuno din si Lily ng Assassin Sect, sinabi ni Sect Master Marvin na itatawag ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect kay Lily ay Sect Master na din. Kaya ang mga kasundaluhan ng Assassin Sect sa oras na ito ang tawag kay Lily ay Sect Master. At si Lily ay main team na nag-aantay sa pagbabalik ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect. At maya-maya, ilang minuto ang lumipas. Ang mga kasundaluhan na inutosan niyang maghanap sa ibang kasundaluhan ng Assassin Sect ay nakita na ang mga iba mga kasundaluhan nila. At ang lahat ng kasundaluhan ng Assassin Sect ay mabilis na naglakad patungo kung nasaan si Lily. Ang daan-daang kasundaluhan ng Assassin Sect ay tumungo sa harap ni Lily at nang makita ito ni Lily siya ay nagsalita at sinabi. Kayong lahat, magsihanda na kayo. Ilang oras na lang ay lalabas na ang sinag ng araw. Kailangan na natin bumalik sa ating sekta. Sa paglabas ng araw ay nakakatiyak ako na naroon na tayo sa lugar na ating nasasakupan. Humanay kayo ng ayos sa dalawang hanay. Sabi ni Lily. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect, mabilis na kumilos ang mga ito. At si Lily ay muling nagsalita. Ang aking kapatid na si Sect Master Marvin ay ating inaantay ngayon. Siya ay pinasundo ko na sa apat na kasundaluhan at sa oras na pagdating nila sa atin. Tayo na para bumalik sa ating sekta. Paumanhin kong nastorbo ko ang inyong pagpapahinga. Nakapagsaya na kayo ng husto. Sapat na siguro iyon. Para oras na muli tayong maghanap ng pagkukunan ng salapi. Tayo ay magtutulong-tulong upang bumalik sa lugar ng Westrington. Upang magbenta ng ating mga kalakal sa mga mamamayan ng Westrington. Ang mahal na Emperor ng Westrington ay pinahintulutan tayo na makipagpalitan sa kanila ng kalakal, at sa bawat lugar na nasasakupan ng Westrington ay maaari tayo magbenta ng ating mga kalakal. Magandang panimula sa ating lahat ito. Manunumbalak na ang ating kasaganahan sa ating sekta simula ngayon. Salamat sa mahal na Emperor ng Westrington. Dahil sa pagbubukas nito sa kanyang mga nasasakupan upang tayo ay makapagbenta ng ating mga kalakal. At dahil din sa Emperor ng Westrington ang ibang mga imperyo at mga sekta ay nagbukas din ang kanilang mga nasasakupan para tayo ay makapagpalitan din sa kanila ng kalakal.
Napakaganda opportunity ito sa ating sekta. Kaya ngayon, kailangan na talaga natin makabalik sa ating sekta upang makapaghanda sa ating mga kalakal. Ang assassin sect na ating sekta ay hindi na makakaranas ng gutom. Kayong lahat ay makakatikim na ng sapat na pagkain. Hindi na natin kailangan pa magtipid sa pagkain. Kaya ngayon, alisin nyo na ang pagkakaantok sa inyong sarili. Si Sect Master Marvin na lang ang inaantay natin para tayo ay makaalis at bumalik na sa ating sekta. Sabi ni Lily sa malakas na tono, ngunit ito ay napakasaya. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect, sila ay nakaramdam ng saya. Ang lahat ng kasundaluhan ng Assassin Sect ay nawala ang pagkakaantok nang marinig nila ang magandang balita na sinabi ni Lily sa kanila. Ang mga kasundaluhan ng Assassin Sect ay biglang naging ganado. At ang mga dugo nito ay nabuhayan. At ang mga kasundaluhan ng Assassin Sect ay sabay-sabay nagsalita at nagsabi sa masayang tono. Salamat Sect Master. Salamat sa magandang balita na iyong sinabi. Kung hindi dahil sa iyong pagtitiis at pagtiyaga, hindi natin makakamit ang lahat ng ito. At dahil din sa kabutihan ng mahal na Emperor ng Westrington, tayo ay magiging masagana na. Hindi na muli tayong maghihirap. Sigawan ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect. Nang marinig ito ni Lily, siya ay sobrang masaya at nakangiti. At maya-maya si Lily ay nagsalita. Hindi nyo kailangan sumigaw. Ang ibang mga kasundaluhan na narito ay maaari magising. Nakakahiya kung sila ay ating mastorbo. Kaya sa ating sekta na lang tayo maglabas ng kasiyahan. Kasama ang ating mga mamamayan. Sabi ni Lily nang nakangiti. At ang mga sundalong ay masaya nagsingiti. At si Lily ay muling nagsalita. Tingin ko si Brother Marvin ay patungo na sa atin ngayon. Sabi ni Lily. Maya-maya ang 4 na sundalo ng Assassin Sect ay naghahanap parent sa lugar kung nasaan ang Harden. At ang 4 na kasundaluhan ng Assassin Sect na inutusan ni Lily na magtungo kung nasaan si Sect Master Marvin ay nagsisisihan. Sabi ko sa inyo dapat ay kumaliwa tayo. Baka nandun ang Harden na kung saan si Sect Master Marvin ay nagpapahinga. Sabi ng isang sundalo ng Assassin Sect. At maya-maya, sa kanilang paglalakad, nakita nila ang ilang mga tao na kanyang-kanyang natutulog sa Harden ng kaharian ni Daryl. Ang mga ito ay mga Sect Master ng iba't ibang sekta, kasama ang iilang mga kasundaluhan nila. At sa hindi kalayuan nakikita nila si Sect Master Marvin na nakasandal. At ang isa ay nagsalita. Tumingin kayo sa direksyon na iyon. Si Sect Master Marvin ay naroon. Mabilis kayo tayo nang tumungo sa kanya. Buti naman natagpuan na din natin ang Harden na ito. At ang 4 na kasundaluhan ay mabilis na tumakbo patungo kay Sect Master Marvin. Nang makarating na sila kay Sect Master Marvin ng Assassin Sect, agad-agad na nagsalita ang 4 na sundalo ng Assassin Sect at ito ay nagsabi. Mahal na Sect Master Marvin, pinapasando na kayo ni Sect Master Lily. Hinahantay na kayo sa labas ng kaharian na ito. Tayo na daw ay babalik sa ating sekta. Kaya halika na kayo Sect Master Marvin. Nang marinig ni Sect Master Marvin ng Assassin Sect ang mga salita ng 4 na kasundaluhan niya, ito ay dahan-dahan dumilat. At sinabi, kanina ko pa kayo inaantay. Halika na kayo. Alalayan niyo ako maglakad. Medyo nahihilo pa ako dahil sa pagkalasing. Sabi ni Sect Master Marvin. Nang marinig ito ng 4 na kasundaluhan, mabilis nilang inalalayan si Sect Master Marvin. At ang 5 ay mabilis na lumabas ng Harden at naglakad palabas ng kaharian ni Daryl. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!